Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo not until mangyari ang karanasan kong ito sa akin. Ako nga po pala si Lara, Sir Jupiter, isa sa mga OG subscribers ng channel nyo. Halos lahat po ata ng channel nyo ay fina-follow ko kaya naman excited talaga ako kapag may mga bagong upload. Ang ikikwento ko pong ito ay karanasan ko nang minsan akong imbitahan ng best friend kong si Andrea sa birthday ng lola nito. As usual naman sa mga magbe-best friend, madalas ay close din sa mga pamilya ang bawat isa. Kaya naman noong mag-birthday si Lola Clara ay isa ako sa mga una sa listahan ng mga bisita. Hindi ko na po babanggitin ang event place pero ito yung event place na may puting rest house sa likod at swimming pool. Sikat ito sa lugar namin lalo na sa mga kasal at mga bonggang birthday celebration. 4 days and 3 nights ang birthday celebration ni Lola Clara. Sa first day ay yung pinaka-birthday celebration niya at yung another 3 days ay para lang sa kanilang pamilya. Kaming 5 magkakaibigan ang unang dumating sa venue. Kami kasi ni Andrea ang in charge sa pag-check kung may problema ba before the main event. Pagpasok pa lang namin, may kakaiba na akong naramdaman. Calming naman ang lugar, cozy vibe, malamig sa loob kahit tirik ang araw sa labas. Tahimik, loft type ang bahay. Sa itaas may veranda kung saan tanaw ang buong event place at ang swimming pool. At ang mga dingding, puting-puti, makinis, aesthetic vibes kumbaga. Kaya naman excited ang mga kaibigan ko for this hangout. Pero ewan ko ba, para sa akin para bang may mata ang mga dingding at nakatingin ang mga yon sa amin. Hindi ko feel ang vibe. Ang totoo gusto ko nang umalis noon pa lang, pero ayokong magmukhang rude, kaya pinilit ko ang sarili ko. Baka nga dahil introvert ako kaya naisip kong baka anxiety lang yon. Saka, ilang oras lang naman yung event. Isang gabi. Kakayanin ko. Mabilis din namang lumipas ang oras at nagdatingan na ang pamilya ni Andrea. 2 hours before the main event ay abala na kaming lahat sa pag-aayos. Dahil nga marami kami ay may iba na nauna na sa pagbibihis at isa ako sa mga yon. Sa CR sa second floor ako nagayos. Pilit kong finifit noon ang bodycon dress sa katawan ko nang may narinig akong mahinang tawanan. Mga boses ng mga kaibigan ko, sina Carla, Andrea at Marco. Tila nagkukwentuhan ang mga ito sa labas ng CR. Nagtaka pa ako noon kung bakit wala man lang pumatok sa kanila. Pero naisip ko na baka hindi alam ng mga ito na ako ang tao kaya piniling maghintay na lang. Balak ko sanang magtagal ng kaunti para inisin ang mga ito nang marinig kong banggitin ng isa sa kanila ang pangalan ko. Hindi ko masyadong narinig pero sigurado akong ako ang pinag-uusapan nila. Tumigil ako sa pag-ayos at lumapit ako sa pinto. Pinilit kong maging tahimik ang bawat hakbang ko. Hanggang sa dahan-dahan kong binuksan ang pinto at handa na sanang gulatin ang mga ito. Pero pagsilip ko, wala kahit isang tao roon. Tahimik, walang yabag, walang bulungan. Wala ang mga kaibigan ko. Nagtataka akong bumalik sa loob ng CR at tinapos ang pag-aayos. Ang bilis naman kako nilang maglakad at seconds lang ay nawala na sila. Nang bumaba na ako sa first floor, lahat sila ay nandun sa may kusina. Nag-aayusan ang mga babae habang nagkukwentuhan naman ng mga lalaki. Tinawag pa nila ako at nagtanong kung saan ba ako galing. Kanina pa raw nila ako hinahanap. Sinabi ko naman sa kanila na galing lang ako sa taas bago tinanong kung nanggaling rin ba sila roon. Nagkatinginan sila bago umiling. Kanina pa raw sila roon at hindi raw sila umakyat sa itaas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napalunok na lang ako ng sariling laway bago umiling. Baka imahinasyon ko lang o baka echo lang dahil loft type nga yung bahay at kahit nasa second floor ay maaari mong marinig ang ingay sa baba.
Hindi ko na yon sinabi pa sa mga kaibigan ko. Ayokong maging dahilan para hindi nila ma-enjoy ang gabi. Hindi rin naman ako sure kung talagang may narinig ba ako o guni-guni ko lang. Nang nagsimula na ang event, pilit akong ngumiti at nakihalubilo. Pero kahit doon may kung anong hindi tama. Kahit maingay ang mga tao ay pakiramdam ko sobrang tahimik ng lugar. Pakiramdam ko para akong sinusundan ng isang aninong hindi ko makita. Nang hindi ko na matiis ang lamig sa loob ng event place, nagpaalam akong magsi-CR. Sakto naman na nasa gitna na ng event, kaya hindi na ako masyadong kailangan ni Andrea. Lumakad akong mag-isa papunta sa banyo. Maliit lang ito, may isang salamin at puting tiles. Dumiretso ako sa mga cubicle para magbawas. Habang umiihi, narinig ko ang paglakad ng takong ng kung sino. Mula sa ibaba ng pinto ay nakita ko ang pagdaan nito. Nakasuot ito ng same na takong na suot ni Andrea, kaya naman agad kong tinawag ang kaibigan ko at tinanong kung siya ba yun. Walang sumagot, pero narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kabilang cubicle at ang pagsara noon. Mabilis akong nag-ayos at lumabas. Wala akong nakita. Tahimik ang banyo. Walang ibang tao. Sinilip ko ang ilalim ng ibang cubicle. Naroon pa rin ang paa ni Andrea. Nakaisip ako ng kalokohan. Kinatok ko ang pintuan ng cubicle nito at naglakad pa palabas. Tatawa-tawa pa ako noon na nagtago sa gilid ng pintuan para hintayin si Andrea at gulatin ito. Pero ilang minuto na ata ang lumipas ay wala pa ring lumalabas. Kunot noo kong sinilip ang loob ng CR at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakabukas yung cubicle kung saan naroon si Andrea kanina. Walang tao. Kahit bakas na may pumasok doon ay wala akong nakita. Lakad takbo ang ginawa ko palabas ng hall, pabalik sa event. Hindi na ako makangiti noon. Hindi ko masabi kung anong narinig ko at kung ano ang nakita ko. Sino yun? Bakit bigla na lang nawala? Walang ibang exit ang CR kaya kung lalabas man ito ay makikita ko siya. Mas lalo pang tumindi ang pagkalito ko noon nang makita si Andrea nakatabi ng mga kaibigan namin. Ngumiti pa ito nang makita akong papalapit. Hindi na ako naging okay buong event. Iba na ang pakiramdam ko. Habang nakaupo ako, nararamdaman kong basa ang batok ko. May mga malamig na hininga na umiihip doon. Napatayo pa ako noon sa sobrang gulat dahilan para magtingnan sa akin ang mga kaibigan ko. Nagpasalamat na nga lang ako na natapos na pala ang birthday party kaya hindi na ako nausisa ng mga ito. Nang mag-alisan na ang mga invited ay tila naging ayos na ang pakiramdam ko. Inisip ko noon na dala lang ng lahat ng pagod at anxiety. Baka hindi ko lang napansin na lumabas yung babae. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko kahit alam kong imposibleng ganoon nga ang nangyari. Dumiretso na kami sa rest house dahil pagod ay pinili ng pamilya ni Andrea na matulog na habang kami naman ay nag-decide na mag-swimming. Nagpalit lang kami ng swimsuit na magtutropa sabay lubog na sa tubig. Tinutokso pa namin noon si Marco dahil sa hindi ito crush ng crush niya. Hanggang sa maboring na kami at maisipan naming magtutropa na maglaro. Patagalan sa ilalim ng tubig. Siyempre, walang nagpapatalo. Hanggang sa kami na lang dalawa ni Marco ang natira. This time, gusto nito ay palayuan ng malalangoy. Pumayag naman ako. Wala competitive akong tao . Nagsimula na kami. Dahan-dahan akong lumubog sa tubig at lumangoy. Nakailang kawag pa lang ako nang biglang nakakita ako ng isang pares ng paa. Nakatayo ito sa pool. Hindi kalayuan sa akin. Maputi, mapayat, parang sa babae. Sa pag-aakalang isa siya sa mga tropa namin ay inisip ko na gawin siyang endpoint. Mabilis akong lumangoy, nakafocus ang atensyon ko na mahawakan ang paa nito. Pero habang papalapit ako, may kakaiba akong naramdaman. Parang bumigat ang paligid.
parang hinihigop ako ng tubig pababa hanggang sa hindi ko na napigilan ang paglubog ko. Sinubukan kong lumangoy pa itaas pero para bang may humawak sa mga paa ko ng mahigpit. Hindi ako makakilos. Nataranta ako. Sinubukan kong sumigaw pero wala namang makalabas na tunog sa ilalim. Hinampas-hampas ko ang tubig. Tinadyakan ko ang parang kamay na nakahawak sa paa ko pero hindi ito nawawala. Napapikit ako sa takot habang unti-unting nawawala ang liwanag mula sa ibabaw ng tubig. Lumulubog na nga ako. Nalulunod na ako. Akala ko noon ay tuluyan na akong malulunod pero bago pa tuluyang mawala ang ulirat ko, naramdaman kong may humawak sa braso ko at hinila ako nito. Pag-angat ko agad akong naghabol ng hangin. Ubo ako ng ubo habang lumalangoy si Marco papalapit sa gilid ng pool. Natataranta naman na binigyan ako ni Andrea ng tuwalya habang nagtatawanan naman noon si Carla at Jake. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Maging si Andrea ay minura si Marco na siyang gumawa ng laro na yun. Sinabi pa ni Carla na akala nila ay joke ko lang na nalulunod ako hanggang sa nakita na lang nila na unti-unti akong lumulubog. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Ramdam ko pa rin ang malamig na hawak sa mga paa ko. Kahit wala na ako sa tubig. Napalingon ako sa pool. Doon ko lang na-realize na lahat pala sila ay nakaahon na sa pool maliban sa amin ni Marco. Kaya naman imposibleng isa sa kanila ang nakita ko. Pero kung hindi yun paa nila, kanino? Hindi ko alam kung anong nakita ko pero sigurado akong may nakita ako noong mga oras na yon. Tulala lang ako habang nagtatawanan ng mga kaibigan ko. Nasa gilid ako ng pool, nakabalot sa tuwalya habang sila'y abala sa pagbibiro. Naka-move on na si Marco sa pagsagip sa akin kaya naman ang iniisip na niya ay kung paano ako nalunod ng ganoon. 5 feet lang naman ang pool at 5'3" ako. Sinubukan kong sabihin na may nakita akong paa sa ilalim at yun ang dahilan kung bakit ako nalunod. Pero itinanggi ng mga kasama ko ang sinabi ko. Nasa gilid daw silang lahat at may ebidensya pa sila dahil may selfie sila ng mga oras na yon. Napayuko na lang ako. Ramdam ko pa rin ang lamig ng tubig. Ang bigat ng kung ano na pumulupot sa paa ko kanina. Pero malinaw rin sa akin na hindi nila yon kayang paniwalaan. After all, may ebidensya sila na nasa gilid silang lahat at kami lang ni Marco ang nasa tubig. Nagpatuloy ang gabi namin. Although hindi na kami nag-swimming pero kumain kami ulit. Nagkwentuhan, naglaro pa ng cards. Naging masaya ulit ang paligid. Pilit kong kinakalimutan ang nangyari. Hanggang sa dumating ang oras ng pagbabanlaw namin. 5 lang kami sa tropa. 3 babae, 2 lalaki. Nauna nang magbanlaw sina Marco at Jake sa likod na banyo habang kaming 3 ni na Carla at Andrea ay naghintay sa sala. Pagkatapos ng mga lalaki ay kami naman ang pumasok. Mabilis lang ang naging paglilinis namin ng katawan at ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas na din kami. Nagulat pa kami noon nang salubungin kami ng 2 habang nakakunot ang noo. Tinuturo ng mga ito ang basa sa sahig, mga bakas ng paa namin. Obvious naman na basa ang mga paa namin, pero may isa pang bakas sa gilid na naiiba. Hindi lang basa. Literal na may naiwan pang buhaghag na putik sa tiles, parang mula sa lupa o putikan. Nagtinginan naman kaming magkakaibigan. Sure kaming lahat na hindi amin yun. Isa pa wala naman sa amin ang galing sa putikan. Natahimik kami. Wala ni isa sa amin ang nakapagsalita agad. Naramdaman ko na lang na bumalik ang lamig sa batok ko. Pareho sa lamig na naramdaman ko sa ilalim ng tubig. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong hindi na imagination lang yun. Nagalit na rin si Jake sa amin. Pakiramdam niya ay pinagtritripan namin siya. Kitang-kita ko noon ang pagkabanas niya sa mga nangyayari. Si Andrea ay napakapit na rin sa akin at napatanong kung may multo ba sa lugar pero agad siyang sinaway ni Carla. Nagsimula na ring magtalo si Marco at Jake.
Pinapaliwanag ni Marco na walang ibang tao sa lugar bukod sa amin, pero hindi kumbinsido si Jake. Ito kasi yung kaibigan namin na hindi naniniwala sa mga multo-multo. Ayon rito, kung walang ibang tao sa lugar, ibig sabihin isa sa amin ang may gawa noon. Hindi multo. Hindi kung ano pamang kababalaghan. Gusto kong sumagot pero hindi ko nagawa. Ang bigat ng hangin sa paligid, parang sasabog ang ulo ko sa ingay at tensyon. Pinagpapawisan ako kahit malamig naman at may aircon. Ayoko rin na makipagtalo pa. Hindi ako marunong sa mga ganitong bagayan at lalo ngayong may bumabagabag sa isip ko. Kaya nang may magmungkahi na matulog na lang muna at pag-usapan ulit kinabukasan, agad akong sumang-ayon. Sa kwarto sa first floor natulog ang pamilya ni Andrea, kaya naman kami lang magtutropa ang tao sa second floor. Magkatabi kami ni Andrea sa kama. Katabi siya ng dingding habang ako naman sa gilid. Agad din namang naghigaan ang mga kasama ko at dahil sa pagod ay mabilis kaming nakatulog. Hanggang sa magising ako dahil sa muntik na akong mahulog nang sipain ako ni Andrea. Tinulak ko siya palayo at babalik na sana sa pagtulog nang may marinig akong ingay. Parang may nagtatampisaw sa tubig. Agad kong inangat ang ulo ko at sinilip yung banyo, pero bukas yun at kita ko na walang tao. Inisa-isa ko rin ang mga kasama ko. Tulog ang mga ito. Nagdesisyon akong i-check ang oras. Madaling araw pa lang. Muli narinig ko yung parang lagaslas ng tubig. Parang may nagtatampisaw. Doon na ako nagising ng tuluyan. Naririnig ko na kasi na parang may tumatakbo at tumatawa. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Tanaw mula roon ang swimming pool na noon ay sinisinagan lang ng ilaw mula sa poste sa bakuran. Walang tao. Pero malinaw ang mga bakas ng paa sa tiles, mga yapak na basa at may halong putik, parang galing sa basang lupa o madilim na damuhan. Napalunok ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang dibdib ko parang binabayo ng mabilis, sunod-sunod. Inilibot ko ang paningin pero wala akong nakitang tao. Walang kahit sino. Tanging mga bakas lang ng paa. Hindi ko na napigilan ang sarili. Bumalik ako sa kama namin at ginising si Andrea. Sinabi ko rito ang nakita ko. Nung una ayaw nitong tumayo pero napilit ko siyang tingnan ang sinasabi ko. Nagising na rin noon si Marco at pupungas-pungas itong tumayo at naglakad papunta sa pwesto ko kanina. Tatlo kaming sumilip sa labas at tinignan ang baba. Pero laking gulat ko nang makitang malinis ang labas, malinis ang tiles. Wala na ang bakas ng paa na nakita ko kanina. Napahilamos ako ng mukha. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa inis na parang ako lang ang nakakakita. Naiinis kong ipinaliwanag na mayroon talaga akong nakita kanina at parang nawala lang ito noong lumapit sila. Natahimik silang dalawa. Walang gustong magsalita. Hanggang sa akbayan na lang ako ni Marco at ayain na bumalik sa pagtulog. Naging mahirap para sa akin ang sumunod na mga oras. Habang pinipilit kong bumalik ang antok ko, ramdam ko pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi na ako makatulog. Kahit nakapikit na ang mga mata ko, gising na gising ang diwa ko. Parang hinihila pa rin ako pabalik sa bintana, pabalik sa tanawing yun, ang mapuputik na yapak kahit walang tao. Pero wala nang mas nakakatakot pa sa pakiramdam na mag-isa akong nakakakita nito. Naging usapan yun ng mga kaibigan ko. Sinabi pa sa akin ni Jake na malamang ay naalimpungatan lang ako o kaya na naginip dahil sa nakita namin noong nakaraang gabi. Hindi ako sumagot kasi alam kong hindi yun basta panaginip. Hindi ako inaantok nang makita ko yun. Gising ako. Klaro ang isip ko. Klaro rin ang nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Pero wala rin naman akong magagawa kung hindi ako ng mga ito paniniwalaan. Kaya kahit tawanan pa ako ng mga ito ay hindi ko na lang sila pinansin. Maayos naman ang naging umaga ko.
Bumalik ang ingay, ang tawanan, ang kulitan namin. Parang walang nangyari. Noong tanghali, nagdesisyon ng umuwi ang pamilya ni Andrea. May mga emergency client pa kasi na inimit ang mga magulang niya, kaya kami-kami na lang daw ang magstay. Tinulungan ko ang mga ito na mag-impake at magsampa ng mga bag sa kotse. Naroon kami sa gilid ng driveway, nagpapaalam kami sa mga magulang niya ng pasimple ang mga ito na nagtinginan. Nagkakalabitan pa ang mga ito na tila ba nahihiya. Hanggang si Lola Clara na ang mismong lumapit sa amin. Binati namin siya ulit ng happy birthday hanggang si Carla na ang yumakap sa kanya. Hinawakan niya ang kaibigan ko sa braso bago ngumiti at sinabihan ito na sana ay wag na siyang mag-sleepwalk lalo na at kami-kami na lang ang matitira sa rest house. Nagkatinginan kami ni Carla. Ako kasi ang katabi nito kaya naman kaming dalawa lang ang nakarinig. Puno ng pagtataka ang mga mata ko na nakatingin kay Carla pero mas nagtataka ito habang nakatingin sa akin. Kumamot pa ito ng ulo bago tinanong si Lola Clara kung ano ba ang tinutukoy nito. Doon na tinawag ni Lola ang mga magulang ni Andrea. Nang lumapit ang dalawa ay tinanong pa ito ni Lola Clara kung si Carla ba ang nag-sleepwalk. Tumango naman noon si tita. Sinabi niyang si Carla nga raw ang nakita nila, mga 3 beses. Bumaba at naglakad papunta sa swimming pool. Mabuti na lang at nakita agad siya ni Tito. Tinataboy raw niya pabalik sa loob si Carla pero parang tulog ito. Hindi siya pinapansin. Natahimik kaming lahat. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa ilang taon naming magkakaibigan, alam na namin ang ugali ng isa't isa at alam namin na hindi nagsisleepwalk si Carla. Pero sigurado ang mga magulang ni Andrea. Pinagpilitan ng mga ito na nakita talaga nila si Carla. Hindi daw sila maaaring magkamali dahil silang dalawa mismo ang nakakita. Huminto daw sa may tapat ng pool si Carla. Nakatingin lang ito sa tubig ng ilang minuto, parang may hinihintay. Hindi na nakasagot si Carla. Ang totoo niyan, kaming lahat ay hindi na rin nakapag-react. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko noon. Hindi ako madaling kabahan pero may kung anong malamig na sensasyon ang gumapang mula batok ko pababa sa likod. Hindi ito ordinaryong kwento ng pagod lang o panaginip. Kilala namin si Carla. Mas kilala namin siya kaysa sa sarili naming pamilya kung tutuusin. Pagkatapos nilang umalis, bumalik kami sa loob. Walang nagsalita ng matagal. Kahit si Jake na nang aasar kanina ay tahimik lang. Hawak ang cellphone pero hindi naman nagtatype. Tumabi ako sa kanya at pilit siyang inakbayan. Tinanong ko ito kung ayos lang siya pero ilang minuto itong tulala. Noong akala ko ay hindi na ito magsasalita at tatayo na sana ako, doon siya tumingin sa akin. Hindi daw siya sigurado kung panaginip ba ang nakita niya o ano, basta ang naaalala niya ay may tubig. May babaeng nakaupo sa gilid ng pool. Hindi niya kita ang itsura nito pero alam niyang umiiyak yun, humahagulgol. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya yung idea ko sa nangyayari pero natatakot din ako na magkatakutan kaming lahat. Pilit ko yung kinimkim. Ayokong magpanik kami agad. Baka nga naman pagod lang si Tita kaya akala nila ay nag-sleepwalk si Carla at baka naman walang ibig sabihin yung panaginip ni Jake. Para hindi kami kabahan ng gusto at dahil na rin kami na lang sa rest house ay naisipan ni Andrea na i-invite yung dalawa niya pang kaibigan. Hindi sila parte ng tropa pero kilala namin at medyo close kaya ayos lang. At dahil hindi familiar ang dalawa sa daan, kinailangan namin silang antayin sa may pinaka-highway. Sakto naman na noong malapit na ang dalawa ay ako lang ang walang ginagawa. Ang iba ay nagpe-prepare na ng dinner, kaya naman ako na ang nagpresentang lumabas ng rest house. Hindi naman din matagal ang hinintay ko. Mga ilang minuto lang ay kumaway na sa akin si Jason at Andy. Matapos iparada ang sasakyan ay sabay silang bumaba at lumapit sa akin. Niyakap ako noon ni Andy habang inakbayan naman ako ni Jason bago kami naglakad.
Pero hindi pa man kami nakakalayo sa parking ay tiningnan na ako ni Jason ng may pagtataka. Mag-isa ka lang pala, Lara. Kala ko dalawa kayo. Parang may katabi ka kasi kanina noong malayo pa kami. Bigla na lang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Bigla akong kinabahan. Alam kong pwedeng namalikmata lang noon si Jason pero sa mga nangyari kagabi ay hindi ko na maiwasan na mag-isip. Pinili ko na lang na hindi sagutin si Jason. Nang makarating na kami sa rest house ay naging abala na rin kami sa pagkain ng hapunan at pagkakamustahan. Dahil nga kami-kami lang, pinili namin na matulog na lang sa sala ng tabi-tabi. Of course, may side pa rin ang boys at girls pero at least magkakasama kami. Hindi ko na alam kung anong oras kami natulog noon basta ang pagkakaalala ko bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil sa malamig na ihip ng hangin. Akala ko may nakabukas na bintana pero pagtingin ko sarado naman lahat. Tahimik ang silid, tulog ang mga kaibigan ko. Bumaling ako patalikod para sana bumalik sa pagtulog nang mapansin kong wala sa tabi ko si Carla. Napabalikwas ako agad, hinanap ko siya sa CR, sa hallway, pero wala. Doon ko naisipang sumilip sa bintana na tanaw ang pool. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa porch lamp nakita ko siya. Nakatayo, nakatitig sa tubig, nakapadyama lang, walang tsinelas. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo na ako papalabas ng bahay habang sumisigaw ng pangalan niya. Pero gaya ng inaasahan ko parang wala siyang naririnig. Tumingala siya ng bahagya, tinatanaw ang buwan. Sakto naman na natamaan ng ilaw ng lamp ang mukha nito. Walang emosyon. Blanko. Parang hindi siya si Carla. Hanggang sa bigla na lang siyang naglakad pababa ng hagdan ng pool. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Paglapit ko sa kanya, tinapik ko siya sa balikat pero hindi ako nito napansin. Humakbang pa siya ulit pababa. Nakatingin pa rin siya sa langit nang magsimula akong yugyugin siya, pati ako ay nasa loob na ng pool. Muli itong humakbang pababa. Doon na ako mas nataranta at ang unang pumasok sa isip ko ay ang sampalin ito. Isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya dahilan para mawalan ito ng balanse at mapaupo sa tiles. Saka lang siya parang nagising sa pagkakatulala. Napatingin siya sa akin na parang gulat na gulat. Kita ko rin sa mukha nito na nasaktan siya sa sampal ko. Kumurap-kurap pa ito na tila hindi makapaniwala habang iniinda ang sakit na nararamdaman. Nang ma-realize kung nasaan kami ay dahan-dahan itong tumayo at naglakad papalabas ng pool. Sumunod naman ako sa kanya. Basa kaming dalawa pero hindi yun ang main concern ko. Si Carla. Tila wala pa rin kasi ito sa sarili habang inililibot niya ang tingin. Ilang minuto siyang ganoon hanggang sa hinarap niya na ako at nagtanong kung ano ba raw ang ginagawa namin doon. Magsiswimming ba raw kami? Ang lamig-lamig. Hindi ko naman siya masagot dahil in the first place, kaya kami nandoon ay dahil sa kanya. Inalalayan ko siyang makaupo sa malapit na bench. Tulala siya ng ilang minuto. Hanggang sa napahawak na siya sa sentido niya at doon na siya umiyak. Wala raw siyang maalala kung paano siya napunta sa pool area, kung paano siyang nakalabas. Wala nang nakatulog pa sa amin ng gabing yun. Pareho kaming tulala lang hanggang sa magising na ang mga kasama namin noong umaga. Hindi ko na rin binanggit sa mga ito ang nangyari pero alam naming pareho ni Carla na maaaring may something sa bahay lalo na sa pool area. Mabuti na lang at last day na namin noon. Kinabukasan ay check out na namin kaya naman inisip namin na huwag nang gumawa pa ng gulo at takutin ng mga kaibigan namin lalo na at nagpaplano noon na mag-inuman sa gabi sina Jake at Andy. Nagkasundo ang grupo na mag-ihaw at magluto ng mga pulutan. Nagaya noon si Andy na bumili ng mga kailangan sa labas. May malapit na talipapa kasi sa rest house. Mga nasa 5 minuto lang ang layo. Habang namimili ng mga kailangan, naging usapan naming magkakaibigan yung nangyari sa pagkalunod ko at yung sleepwalking ni Carla.
Ginagawa yung katatawanan ni Jason nang magtanong ang tindera kung yung tinutukoy ba raw namin na puting bahay ay ang rest house sa malapit. Nagkatinginan naman kaming tatlo bago nagtanguan at nagtatakang tumingin sa tindera. Tumitig naman sa amin ito na tila ba hesitant siya, pero sa huli ay nagkwento ito. May naririnig daw siyang kwento tungkol sa puting bahay. Ang mga sabi-sabi ay may namatay daw doon dati. Nalunod. Hindi ko alam kung bakit pero Sir Jupiter, ramdam ko ang panlalamig ng paligid kahit tanghaling tapat naman ng mga oras na yon. Napakapit pa ako sa braso noon ni Andy. Inilabutan talaga ako. Mabuti na nga lang at tapos na kaming bilhin halos lahat ng kailangan namin, kaya naman nagpaalam na kami sa tindera. Yun nga lang kung ako ay nakakaramdam ng takot ibahin mo ang mga kasama ko. Tinatawanan lang nila yung sinabi ng tindera. Although nakakaramdam ako ng takot, hindi ko rin talaga alam kung nagsasabi man ng totoo yung tindera. Hindi naman siya sigurado sa kwento, puro sabi-sabi lang daw at mga naririnig niya. Maaaring hindi rin totoo ang mga yon, kaya pinilit ko na lang na huwag nang pansinin ang sinabi nito. Naging abala rin naman ako nang bumalik na kami sa rest house. Tumulong ako sa nagpre-prepare ng mga gagamitin. Sa simula, okay naman. Masaya. Naghahanda kami ng pulutan, nagluluto, nagtatawanan. Pero habang tumatagal may mga nangyayari na hindi ko may paliwanag. Habang naggagayat kami ng sahog para sa sisig, bigla na lang nawala ang mga kutsilyo at sangkap. Yung toyo na alam kong katabi ko lang kanina, biglang nasa sala. Yung chopping board na iwan daw sa kusina pero nang balikan ko nasa may pintuan na ng banyo. Paulit-ulit. Akala ko noong una naglolokohan lang kami pero nang mangyari ito ng higit sa 3 beses nagsimula na akong kabahan. Tinanong ko si Andrea kung siya ba ang nagtago ng mga gamit. Umiling lang siya, sabay tanong kung bakit naman daw niya yun gagawin. Natapos naman namin ang pagluluto. Nagpaalam na ako sa mga kasama ko na magpapalit muna ng damit at umakyat sa itaas. Pero bago pa ako makapasok sa banyo ay nagising na si Carla na siyang nagnap kanina. Bumangon ito na tila ba antok na antok at nanghihina. Nilapitan ko ito at kinausap. Tinanong ko siya kung anong problema. Itinuro naman niya yung likod niya at hinimas yun. Agad ko namang itinaas ang t-shirt nito para tingnan kung ano ang problema. Nanlaki ang mga mata ko. May mga pasa siya. Hindi lang 1 o 2, 3, 4, 5. Parang may bakas ng kamay na mahigpit ang pagkakahawak. Tulala ko siyang tinanong kung ano bang nangyari. Seryoso na ako noon. Umiling siya at sinabing wala naman daw nangyari. Basta nagising na lang daw siya na masakit ang katawan. Agad ko namang tinawag ang mga kaibigan namin at ipinakita ang mga pasa ni Carla. Unang nag-react si Andy. Baka naman daw may menstruation lang dahil ganoon daw ang ate niya. Madaling magkapasa kapag meron. Pero itinanggi iyon ni Carla. Hindi rin naman daw siya nabangga o nahulog. Tumahimik kaming lahat. Ako at si Marco lang yata ang seryosong nag-aalala. Yung iba nagtatawanan na lang. Nagbiruan pa. Baka nag-sleepwalk na naman daw si Carla tapos nakipagsapakan sa multo. Talagang nagawa pa nilang i-act ang senaryo sa isip nila. Napapailing na lang ako. Binigyan naman ni Andrea si Carla ng gamot sa sakit ng katawan. Hindi na naman ito pinababa at sinabing tatawagin na lang namin kapag oras na ng party. Magpahinga na lang muna siya. Tinawagan na rin namin ang mga magulang niya para ipaalam ang sitwasyon ng anak nila. Nagpatuloy na kami sa pagluluto. Ako, pilit na lang ngumiti at nakisabay. Pero sa loob-loob ko, nasa isip ko pa rin ang pasa ni Carl na hindi namin alam kung saan ba nanggaling. Pagsapit ng 5:00 ng hapon nagsimula na kaming mag-inuman. May music, tawanan, may kantahan. Noong una ay chill lang. Hanggang sa bumaba na rin si Carla at magsimula kaming maglaro ng board games. Hindi na nga namin namalayan na gumagabi na pala. Kalaro ko sa Games of the General si Carla.
Bawat tira niya ay tila wala siya sa sarili. Kaya naman tinanong ko siya kung ano ang problema. Napalingon naman siya sa akin at tumiling. Pinilit niyang ngumiti at sinabing akala daw niya kanina ay nasa banyo ako. Noong nakahiga raw kasi siya at nagpapahinga ay nakarinig siya ng lagaslas ng tubig. Agad niyang tinanaw ang banyo kung may tao ba roon at doon daw niya ako nakita. Sigurado daw siya na ako yun dahil ako lang naman ang nakabangs sa tropa. Kaya naman tinawag niya ako at kinumusta. Pero hindi daw ako sumagot. Kaya naman bumangon na siya at kinusot pa ang mga mata. Nang muli niyang tignan ang banyo, wala nang tao roon. Hindi ako agad nakasagot. Pilit kong ikinibit balikat yung narinig ko pero ang totoo nagsisimula ng magtaasan ang mga balahibo ko. Napakapit ako sa hawakan ng silya. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa alak pero parang nahihilo na ako. Parang hindi ako makahinga. Maya-maya may biglang pumutok na baso sa mesa. Lahat kami napatingin. Walang tumama, walang nahulog, basta bigla na lang siyang nabasag. Nagtayuan kaming lahat at lumapit sa mesa. Sinipat-sipat noon ni Marco kung anong nangyari sa baso nang sumigaw si Andy. May hawak itong camera. Picture daw muna bago kami magkatakutan. Tumawa pa sila ni Jason na may gusto lang daw sumali sa inuman namin. Nagtawanan naman sila. Tawanan na naman, pero ako hindi ako makangiti. Pakiramdam ko isa-isa kaming pinaglalaruan. At ang mas malala, wala ni isa sa kanila ang seryosong naniniwala. Ako lang at si Carla. Pinilit kong gumiti sa picture. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman yung kakaibang feeling. Nagtataasan pa rin ang balahibo ko sa hindi ko malaman na dahilan. 7:00 ng gabi nang nagdesisyon kaming mag-swimming. Sobrang init din kasi noong araw na yon kaya kahit gabi na ang sarap pa rin magbabad sa tubig. Ako, hindi sumama agad. Inabot ako ng tagal sa kusina kakabuhat ng mga pulutan at yelo. Paglabas ko, naroon na silang lahat. Naglalaro sa tubig. Nagtatawanan. May hawak na beer at itinataas yun sa ere. Tinawag na ako noon ni Jake para sumama sa kanila. Nagpicture ulit kami-kami. Group photo. Mahilig talaga siyang mag-document ng kahit anong ganap tapos ay i-upload sa drive ng tropa. Matapos mag-picture ay tumabi sa akin si Andy. Ipinakita nito ang mga shot at videos na nakuha niya. Nagtatawanan pa kami sa mga nakakatawang mukha, mga awkward na pose. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang natahimik. Nakatiti siya sa screen. Hindi gumagalaw. Lumapit na sa amin noon si Jason at tinanong kung ano ang mayroon. Napakunot noo si Andy at ipinakita niya sa amin yung isang litrato. Nasa pool kami roon. Nakangiti kami. Pero sa kanan ni Jason na dapat walang tao, may nakaakbay sa kanya. Hindi buong katawan pero may makikitang kamay. Putlang-putla, parang galing sa ilalim ng tubig. Malinaw sa picture na hindi kamay ni Jason at hindi rin ng kahit sino sa amin kasi lahat kami kita ang dalawang kamay. Tinawag namin ang mga tropa at ipinakita ang pictures. Hindi naman agad natakot ang mga ito. Inisip pa nga nila na edited yun at pinagtitripan lang namin sila. Ipinaliwanag ni Andy na hindi niya inedit yun at wala na ring time dahil kakakuha lang din namin ng mga litrato 5 minutes ago. Tumahimik kaming lahat. Wala ni isa ang nagbiro. Tila sabay-sabay naming naramdaman ang lamig ng gabi. Kahit pa mainit pa ang hangin. Hanggang sa bigla na lang sumigaw si Andrea. May itinuturo ito sa gitna ng pool. Nang lingunin namin yon, nakita namin si Carla. Nasa gitna siya ng pool na parang nalulunod. Sa una akala namin nagbibiro lang siya o baka nadulas tapos pinatagal lang ang drama. Lasing na rin kasi siya. Pero nang tumagal na ang pagkawag niya at unti-unti na siyang lumulubog saka lang kami nataranta. Tumakbo si Marco papalapit sa gilid ng pool at tumalon. Sinisigaw namin noon ang pangalan ni Carla pero hindi na ito nakapagsalita. Lumusong na rin agad si Jake at si Jason.
Tumakbo na rin ako papalapit pero natigilan ako nang makita kung paano gumalaw si Carla sa tubig. Hindi yun basta nalulunod. Parang may bumabatak sa kanya pababa. Parang may humihila. Nang marating siya ni Marco, akma na sana siya nitong aakayin paalis ng tubig pero bigla na lang may kakaibang nangyari. Nagulat kami nang makitang sinasakal na ni Carla ang kaibigan namin. Mas lalo kaming nagkagulo. Sinigawan ko si Andra noon na humingi ng tulong. Tumalon na rin si Jake sa tubig. Sinubukang tulungan si Marco. Pero nang hawakan niya si Carla, bigla itong pumalag at sinakal siya pabalik. Sobrang lakas ni Carla. Halos ilubog niya si Marco. Lahat kami nagpanik. Parang hindi na si Carla yung nasa harap namin. Namumula ang mata niya. Nanginginig ang buong katawan at may kung anong tunog siyang binubulong. Hindi ko maintindihan. Parang hindi Tagalog, hindi Ingles. Hindi ko alam kung anong wika yun. Pero ramdam ko sa bawat salitang yun ang galit. Sobrang galit. Tumulong na rin sina Andy at Jason. 4 na silang pumipigil kay Carla pero hindi pa rin nila kaya. Hanggang sa pinili na lang nilang iligtas muna si Marco at dalhin ang lalaki sa gilid ng pool. Dali-daling inihaw ni Jake si Marco habang ako naman ay hinila ito paakyat. Si Carla naiwan sa gitna ng pool. Lumulubog, umaahon, lumulubog ulit hanggang sa parang kusang nawala ang bigat sa katawan niya. Tumigil siya at hindi na gumalaw. Tahimik kami. Ang musika sa background hindi ko na marinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas kong tibok ng puso. Naririnig ko rin ang iyak ni Andrea na nasa tabi ko at may kausap. Mukhang ang caretaker yun. Hindi ko na siya pinansin pa. Ilang minuto ang lumipas bago nagpasya si Jake na lumapit ulit kay Carla. Akala namin na ayos na nang mahawakan niya ito pero nagulat na lang kami nang sambunutan siya ng babae at lunurin. Sa sobrang gulo at taranta halos sabay-sabay kaming nagtalunan sa pool. Wala nang pakialam kung nakainom, kung may suot pa akong short o kung dala ko yung phone ko sa bulsa. Ang nasa isip lang namin iligtas si Jake at pigilan si Carla sa kung anumang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Pagkalusong ko sa malamig na tubig agad akong lumangoy papunta sa dalawa. Si Andy at Marco ay nauna nang nakarating sa gitna. Pilit nilang hinihiwalay ang dalawa habang si Andre ay halos mag-hysterical na sa takot. Umiiyak na ito na sumisigaw na may mali sa kaibigan namin. Ang hirap ipaliwanag ng mga nangyayari. Si Carla, yung pinaka-joker sa tropa, yung hindi marunong manakit kahit langgam, ngayon ay parang hayop na mabangis. Nanggigigil siya, sumasabay sa music ang katawan niyang pumipiglas at ang bigat niya parang hindi lang siya ang naroon sa katawan niya. Sa wakas, nahila namin siya papalayo. 4 kaming nakahawak sa kanya, habang ang iba ay inilayo si Jake. Mahinahon namin siyang tinanong kung ano ba ang nangyayari pero hindi sumasagot. Nang tingnan ko ito, nakita ko na lang na nakapikit siya. Ang weird. Nanginginig siya pero walang malay. Para siyang pagod na pagod. Pinagtulungan namin siyang iakyat. Hingal na hingal kami noong matapos kami. Tulala kami lahat. Mga hindi makapaniwala sa nangyari. Lumipas pa ang ilang minuto bago nagising si Carla. Wala nga halos gustong lumapit sa kanya noong una pero sa huli ako na ang kumausap dito. At ang sabi niya, wala siyang maalala. Ang huling naaalala raw niya ay tumalon siya sa pool tapos madilim na. Puro tubig, puro lamig lang, puro boses namin. Napaupo ako sa gilid ng pool. Nilalamig ako pero hindi ko magawang kumuha ng tuwalya. Nawalan ng bisa ang mga ininom kong alam kanina dahil ngayon gising na ang utak ko. Nakatingin ako kay Carla habang pinapatuyo siya ng towel. Nakatingin din ng iba sa kanya, parang hindi makapaniwala sa mga nakita. Nang akala naming tapos na ang gulo, bigla na namang may sumigaw. Si Andrea, tinuturo si Jake. Napalingon ako. Nakahandusay si Jake sa semento, nanginginig ang buong katawan, parang kinukuryente. Namimilipit siya at umaalo ng likod niya sa lupa. Nagkakagulo ang lahat. Mabilis kaming lumapit, hinawakan ko siya sa balikat at tinapik-tapik. Pero nang tumingin siya sa akin, napaatras ako. Wala na ang itim sa mga mata niya, puro puti.
Maputit mapula ang mga mata at ang sabi niya, may ngisi, hindi ngiting masaya. Ngising galit, ngising nanunukso. Ang iingay niyo! Halos lahat kami ay napaatras nang marinig ang boses na yon. Hindi yun boses ni Jake, boses yun ng isang babae. Nagtinginan kami, walang makasagot. Lahat natahimik. Nagsimula nang tumawa si Jake na parabang nasisiyahan siya sa nangyayari. Nanlilisik ang mga mata na isa-isa niya kaming tinignan. Hanggang sa bigla na lang itong tumayo. Sa sobrang taranta namin nagsimula kaming tumakbo papalayo. Tumalon si Andre at Andy sa pool. Halos magtulakan naman kami para makaalis doon. Hindi namin alam kung saan pupunta. Basta't ang alam lang namin kailangan naming makalayo. Nilalamig na rin ako ng mga oras na yon pero wala akong pakialam. Basta patuloy lang kami sa pagtakbo. Naririnig ko ang paglangoy ng mga kasama ko. Mga pabigla-biglang pagsaboy ng tubig habang pilit silang umahon sa kabilang dulo. Ngunit wala na akong panahon para tingnan kung ligtas sila. Halos madapa at matapilok na ako pero patuloy pa rin akong tumatakbo. May sumisigaw sa likod pero hindi ko na alam kung sino. Baka si Andrea, baka si Andy. Lahat kami nagkakahiwalay-hiwalay. Paglingon ko, nandoon pa rin si Jake. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali, pero parang palapit siya ng palapit. Yung mga mata niya, kulay puti pa rin. Parang wala na siyang buhay. May bahid ng itim ang gilid ng kanyang bibig. At napadasal ako nang wala sa oras. Hindi ko na malaya na nakarating kami sa highway. Hingal na hingal kaming halos mapaupo sa kalsada. May kumapit sa braso ko. Si Carla pala, nanginginig, umiiyak. Hindi siya makapagsalita pero sa mga mata niya nakikita ko ang takot. Bigla may malakas na ingay kaming narinig na nagmula yun sa pool. Parang may mabigat na bagay na lumundag mula sa tubig. Pilit kong hinihila si Carla papaalis. Hindi ko kabisado ang lugar o kahit ang pauwi man lang, pero mas gugustuhin ko pang tumakbo sa kalsada kaysa manatili roon kung saan nanganganib ang buhay naming lahat. Pero bago pa kami makagalaw, isang ilaw ng sasakyan ang kumislap sa kaliwa namin. Akala ko ay dadaan lang ito pero bigla itong promeno nang makita kami. Bumukas ang pinto at isang babaeng umiiyak ang bumaba. Ang mami ni Andrea. Pare-pareho kaming napasigaw at napayakap kay tita. Hindi ko na rin naiwasan na hindi mapaiyak. Maya-maya pa may isa pang sasakyan sa gilid ng kalsada. Doon lumabas si Tito. Nag-aalala itong nagtanong kung ayos lang ba kami at kung may nasaktan. Akmang sasagot na ako nang mapansin ko ang isang lalaking nakatayo sa tabi nila. Hindi ko siya kilala. Matangkad siya, payat at nakaitim mula ulo hanggang paa. Nakayuko ng bahagya, tahimik lang. May dala siyang maliit na bag na gawa sa tela. May mga palamuting parang anting-anting o buto. May mga sinulid na pula-titim na nakatali sa gilid ng bag na yon at sa palad niya ay may tato na mukhang lumang simbolo. Paglapit namin agad akong nilapitan ni Tito. Hinawakan niya ang braso ko at tinanong kung nasaan daw si Jake. Hindi ako nakasagot agad. Nanuyo ang lalamunan ko. Parang biglang bumalik ang lahat. Ang tawa ni Jake, ang sigaw mula sa pool, ang katahimikan pagkatapos noon. Mukhang nagets naman yun ni Tito kaya sinabihan niya ang driver na mag-park na muna. Pero ang lalaking nakaitim hindi gumalaw. Sa halip tiningnan niya ako. Diretso. Matagal. Yung klase ng tingin na parang binubuksan ang loob mo, pilit hinahanap kung may nadikit sa'yo. Hanggang sa sinabi nito na may nagambala daw kami sa rest house kaya naman gumanti ito. Napatras ako ng bahagya. Sa gilid ng paningin ko napansin kong huminto si Carla sa pag-iyak. Nakatitig siya sa lalaking yon at parang may bagay siyang naalala. Hanggang sa sinabi ng lalaking nakaitim na bumalik kami. Wala akong gustong balikan. Hindi ko na gustong makita ang bahay na yon, ang pool o ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero ayoko rin naman na iwan na lang ang mga kaibigan ko doon lalo na sina tita at tito. Nilingon ko si Andrea at Carla. Walang nagsalita sa kanila, walang kahit sinong gustong gumawa ng ingay. Tahimik kaming naglakad pabalik.
Sa loob-loob ko umaasa akong ayos lang si Jake, maging ang ilan sa amin na hindi ko alam kung nasaan na. Nagdadasal ako noon na sana wala nang mangyaring masama. Sana ay tapos na. Nakarating kami sa may pool area. Nakita namin ang mga kaibigan namin. Nakatayo sila ilang hakbang sa katawan ni Jake na nakahandusay. Hindi ko alam kung paranoia lang pero parang bumabalik yung lamig na parang tumatagos sa buto. Tumakbo ang mga ito papunta sa amin nang makita nila kami. Agad naman kaming nagyakapan at nagsimulang magiyakan habang ang lalaking nakaitim ay dumiretso sa tabi ni Jake. Hinipo niya ito bago lumingon at sinabihan kaming tumawag ng ambulansya. Ginawa naman iyon ni Tita. Ilang minuto pang lumipas bago lumapit sa amin ang lalaking nakaitim. Sinabihan kami nito na tawagan ng may-ari. Sinunod naman namin siya. Pagdating ng matanda, agad itong kinausap ng lalaking nakaitim. Hindi na namin inlampa ang usapan nila. Tahimik lang kaming lahat habang pinagmamasdan ng lalaki na magsimulang magdasal. May mga Latin siyang binibigkas, may insenso at may hawak siyang maliit na krus. Hindi ko may paliwanag pero unti-unting lumamig ang paligid. Maya-maya nagsimulang magsalita ulit si Jake. Pero alam naming hindi sa yun. Pulang-pula ang mga mata nito. Iniwan nila ako. Akala ko babalikan nila ako pero hindi sila bumalik. Nalunod ako. Naghintay ako. Walang tumulong. Bigla na lang umiyak yung kaluluwa na nasa katawan ni Jake. Nagsimula itong ikwento na sa lugar na yun ang bahay nila dati pero dahil sa panluloko ng tatay niya, inabando na yun ng nanay niya. Hanggang sa isang araw ay siya na lang ang naiwan sa bahay. Nang magdesisyon siyang maligo ay doon na siya nalunod. Naghintay siya ng matagal pero kahit ang bangkay niya hindi na binalikan ng nanay. Doon ko lang lubos na naintindihan. Galit siya, oo, pero sa likod ng galit ay ang matinding lungkot, ang pangungulila. Pagkatapos sabihin ng kaluluwa kung paano siya namatay, tahimik kaming lahat. Walang gustong gumalaw, walang gustong magsalita. Parang biglang naging sagrado ang paligid at kahit yung hangin ramdam ko yung bigat. Pakiramdam ko isang maling salita lang, baka magalit ulit siya at kung ano ang mangyari sa amin. Kaya mabilis kaming nagsimulang humingi ng tawad. Isa-isa kaming lumapit kay Jake. Kahit alam naming hindi siya talaga ang nakikinig sa amin kundi yung babae. Ang kaluluwang naiwan sa lugar na to. Humingi kami ng tawad at nangakong ipagdadasal siya. Nakiusap kaming lahat. Hindi para lang makaligtas kundi dahil ramdam namin na totoo ang sakit niya. Iniwan siya, nalunod, namatay ng mag-isa tapos kami pa ang nag-ingay at nagpakasaya sa lugar na yun na para bang wala lang. Naghain kami ng dasal sa pangunguna ng lalaki na kasama nila Tita. Pinagtirik din kami ng kandila. Habang ginagawa namin yon parang unti-unting gumaan yung paligid. Si Jake dahan-dahang bumalik sa sarili. Wala na yung puti sa mga mata niya, wala na rin yung kakaibang boses. Napahagulgul siya ng tuluyan siyang makalaya. Lumapit sa amin ang caretaker habang nagpupunas kami ng mukha. Ngumiti ito at nagsorry sa nangyari. Nang tanungin siya ni Tita kung ano ba talagang mayroon sa rest house ay nag-alangan pa ito noong una pero napilit naming magkwento. Ang rest house pala na yun ay pagmamayari ng isang Chinese family noon. May anak silang babae. Ang sabi ng mga matatanda, matapos maghiwalay ang mga magulang ng bata, sumama na ang dalawa sa mga kabit nila at kahit ang bangkay ng bata ay hindi na binalikan. Matagal na naging abandonado ang bahay. Minana ng ibang kamag-anak, pinarenovate, ginawa na lang event place. Pero hindi talaga nawala ang bata. Hindi siya umalis.
Halos walang makapagsalita sa amin at kahit bukas pa talaga ang out namin ay alam naming hindi na kami makakatulog pa sa lugar. Kaya naman nagsipag-impake na kami. Pagka-uwi namin mula sa rest house, akala ko mawawala na rin ang takot ko. Akala ko kapag nasa bahay na ako, kapag kasama ko na ulit ang pamilya ko, babalik ang normal. Makakatulog na ako ng maayos, makakakain, makakatawa sa mga meme sa group chat. Pero hindi. Hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Parang laging may nakasunod. Parang may nanonood kahit wala naman akong kasama sa kwarto. Kahit pa maliwanag, kahit pa may tao sa paligid, may parte sa isip ko na parang naiiwan pa rin sa puting bahay na yon, sa mismong pool. Si Jake ang pinaka naapektuhan sa amin. Ilang araw pagkatapos noon, kinailangan siyang dalhin ng pamilya niya sa albularyo dahil hindi pa rin siya makatulog. Lagi raw siyang nagigising na parang nalulunod. Sabi pa ng nanay niya may mga pagkakataong nagsasalita siya habang tulog. Dinala rin siya sa therapist. Mabuti na lang unti-unting bumubuti ang lagay niya. Pero hindi pa rin siya bumalik sa klase. Actually, halos wala sa amin ang nakabalik agad. Parang collective trauma ang nangyari. Yung dating masigla naming group chat, naging tahimik. Ako ilang gabi ring hindi makatulog. Lagi akong gising bandang 3:00. Laging basa ang likod ko sa pawis kahit malamig naman ng kwarto. Isang beses nga na naginip ako, nasa pool ulit kami pero wala ni isa sa kanila ang gumagalaw. Lahat sila nakatingin lang sa akin, parang sinisisi ako. At sa ilalim ng tubig may batang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng nangyari, parang ako yung isa sa pinakatinamaan. Siguro kasi ako yung unang naniwala sa kwento ng tindera. Ako yung hindi umalis, kahit gusto ko na. Lumipas ang ilang linggo pero hindi pa rin ako mapakali. Tuwing gabi pakiramdam ko may nanonood sa akin. Kahit sinisigurado kong nakasara ang lahat ng ilaw at pinto, para pa rin may malamig na hangin na dumadaan sa loob ng kwarto. Yung tipong sobrang lamig kahit walang aircon. Minsan nahuhuli ko pa yung sarili kong nakatitig lang sa kisame. Hindi ko alam kung bakit. Parang hinihintay ko na lang na may gumalaw. Doon ko na napagdesisyonan ako na mismo ang pumunta sa albularyo. Hindi ko sinabi agad sa parents ko. Ang alam lang nila pupunta ako sa kaibigan ko para mag-aral. Pero ang totoo, sumama ako sa isa naming kaklase na may kakilala raw na matandang albularyo sa kabilang bayan. Pagpasok ko pa lang sa bahay niya, napatingin na siya sa akin. Hindi pa ako nakakaupo, sinabi niya agad na may nakasunod sa akin. Hindi naman daw yun nananakit, pero dahil malungkot daw mag-isa kaya ito sumunod at sumama sa akin. Although natulungan ako ng matanda, ay sinabihan pa rin ako nito na magdasal gabi-gabi. Pag-uwi ko, ginawa ko lahat. Sa loob ng madilim kong kwarto, nakaupo ako sa kama. Tahimik akong nagdasal. At sa unang pagkakataon sa ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Isang araw, nagising na lang ako na iba ang pakiramdam ko. Walang kakaibang nangyari sa panaginip ko pero pagmulat ng mata ko alam kong may nagbago. Para bang may na-unlock sa akin. Hanggang sa napansin ko ang isang figura sa gilid ng pintuan ng kwarto ko. May babae. Basa ang buhok. Putlang-putla ang balat at nakatingin lang siya sa akin. Tahimik. Hindi gumagalaw pero alam kong siya yun. Yung babae sa swimming pool. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Hindi na siya galit. Wala na yung matang nanlilisik. Wala na yung puot sa mata. Nakatingin lang siya sa akin, parang naghahanap ng kasiguraduhan. Simula noon, nagsunod-sunod na. Sa jeep, sa loob ng library, sa classroom na matagal nang hindi ginagamit. May mga anino, may mga mukha, may mga kaluluwang ligaw at kahit natatakot ako, hindi na ako tumatakbo, palayo. Naging bahagi na ng buhay ko ang makakita ng multo.
At kahit hanggang ngayon na may trabaho na kami ay paminsan-minsan pa rin akong nakakakita. Although hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit nagbukas ang third eye ko, pero alam kong may dahilan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ma-feature ito sa channel nyo. Excited na akong magbasa ng mga comments. Muli, marami pong salamat.